ipatigil ang excise tax, which is also good. Makakatulong din po 'yon para bumaba ang presyo ng ating produktong petrolyo. And anyway, sana nga no, para hindi naman ganun kasakit tong mararamdaman natin pagtaas na to. Hindi na po inevitable po, magtataas po 'yan. So ang tanong na lang, it's not a matter of if but a matter of how much no ang itataas. Anyway, dahil nga po dito sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang unang-unang makakaramdam nito ay yung mga nasa transport sector natin, no? Whether public utility jeepney, city buses, but also kasama dito yung mga provincial buses. Tatanungin po natin, makakapanayan po natin ang Executive Director and Spokesperson ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines with this projected fuel price hike. Ano po ang gagawing diskarte? Habang wala pang subsidy, ano po ang gagawing diskarte ng ating mga kababayan sa transport sector na iyan, ng provincial buses? Nasa kabilang linya po ay ang ating suki dito sa programa natin, si Mr. Alex Yage. Sir Alex, magandang hapon po. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Magandang hapon, Sir Bong. Magandang hapon po lahat sa nakikinig at nanonood ng iyong programa. Sir Alex, eto na. Hindi na talaga maiwasan. It's not a matter of if, but a matter of how much. Paano ang diskarte ng mga provincial bus operators na to? Actually, magmula nung Tuesday, nagtaas ng 120 per liter ang diesel. The following day, Wednesday kahapon, chinek namin yung pricing. Dati kasi ang retail price nasa 61 pesos na nung Tuesday . Pero nung check namin kahapon, 64 pesos na per liter. Pag umorder ka sa bulk delivery sa oil company. Ngayon, today, Thursday, nasa 68 pesos na per liter. And ayaw nila mag-commit ng delivery ng maramihan. Kaya pagmula kahapon until today o tomorrow, mga susunod na araw, yung mga bus namin, marami ang nagkakarga sa mga retail station na ang presyo nila ay hindi pa nagbabago. Kasi nasa 61 pesos pa lamang ang kanilang presyo. Samantalang pag umorder kami sa mga oil companies, mataas na. Mas mataas pa doon sa retail price. So, kaya gano'n ang epekto kagad sa amin. Sir Alex, ibig sabihin na to, magmula ng Tuesday, parang halos araw-araw nang tumataas ang presyo? Tama yun, Sir Bong. Kaya araw-araw, ayaw nila magbigay ng parang forward pricing sa diesel fuel. So, magmula nung Tuesday hanggang ngayon, 8 pesos na ang itinaas doon sa aming review, no? Kausap namin yung mga supplier na oil companies. Sabi nila, talagang ganun talaga ang presyo ngayon sa merkado. Kaya wala silang choice. Kung hindi, mag-adjust. Ayun ang i-offer nila sa amin. Ngayon, pag ginamit naman namin yun na presyo para sa mga operation namin ngayon, wala nang mahihiwan, lugi na. Kaya makikita mo starting siguro tomorrow or Saturday, Sunday, mababawasan yan na yung makikita mo mababawasan na yung mga biyahe. Lalo na yung mga mabababa ang load factor ng mga biyahe. Hindi na muna babiyahe yan kasi napakamahalan ng krudo. Teka Sir Alex, kung ganun, sinasabi nyo, 8 pesos na ang itinaas, ano? Malaki yun para sa inyo. Wala bang provisional increase man lang sa pamasahe na ibibigay ang LTFRB just to cushion the effect of this sudden increase na 8 pesos?
Actually, yun ang aming petisyon na actually yung aming hinihiling na fare increase, Sir Bong, November of 2024 pa yun eh. Kasi Tagal na. alam mo naman, bukod sa krudo, apektado rin kami pagka nagtaas ang minimum wage ng mga driver-conductor, nagtaas yung toll fee. Oo. So sa expressway, no? January 1, 2026, Yes. nagtaas ang mga toll fee. Opo. Apektado rin kami niyan kasi paglabas mo ng Metro Manila, puro toll road na yung ang dadaanan mo papunta ng probinsya. Tama po. Kaya napakalaki ng impact sa amin yan, mga road expenses. Kaya kahit na itong dagdag na presyo ng diesel, talagang ito talaga sobra na. Kasi di ba sana kung mga piso, 2 piso lang ito. Oo. 8 pesos Ito, na. 8 pesos And then, na since Tuesday. ang estimate nila, Sir Bong, sa Tuesday, 15 pesos na ang increase. Kung pagbabasihan din natin ang world market. At meron nga nagtanong sa akin kanina kung anong magandang gawin dito. Sabi ko sa kanila, nung panahon na yan nangyari, nakiusap yung gobyerno natin sa mga oil companies na gawin nilang utay-utay yung pag-increase ng diesel fuel para hindi kaagad maapektuhan yung mga mananakay natin. Opo, pero alam naman po natin itong pagbebenta, pagsusupply ng mga fuel na to, negosyo rin din po ano, pero kung ganyan ang kataas yung biglaang taas ng fuel prices, mahirap pong utay-utay niya dahil wala pong kasiguruhan dahil gera po sa Middle East ang pinag-uusapan natin. Pero yung ano ba, yung subsidy ba, Sir Alex, napapag-usapan na at kung napag-usapan kailan po ba ito maibibigay para sa ating mga transport sector? Ano mo, Sir Bong, dalawa kasi yung klase ng subsidy na yan eh. Yung unang subsidy na naipatupad nung araw, yung mga subsidy sa diretso sa driver, sa chopper. Opo, yung may Kasi card sila. itong mga jeepney, Opo. kasi pag tumaas ang halaga ng diesel o yung taxi, tumaas ang halaga ng gasolina, yung mismong driver ang nagbabayad nung dagdag na taas ng presyo. Opo. Pero pag fleet operator ka, katulad namin, Yeah. ang kumpanya ang sumasagot noon. Hindi nababawasan ng sweldo ng mga driver conductor. Opo. Kung hindi, ang kumpanya nag-absorb ng dagdag na increase ng halaga ng diesel. Opo. So anong diskarte ang ginagawa ng ating mga provincial bus operators ngayon, Sir Alex? Actually, marami kong mga alam na mga pag nakita nila na ang load factor ay mababa dun sa ruta na yon, automatically magbabawas na kagad ng biyahe. So mababawasan yung schedule. Mababawasan yung So schedule. medyo maghihintay ka na matagal ngayon. Maghihintay ka ng matagal. At mayroon panukala na yung mga malalaking bus operator dito sa Luzon na pagdating sa milk stop, pag humihinto yung bus para kakain yung tao, ay papatayin muna yung aircon ng bus, papatayin yung makina. Kasi yung aircon ng bus, ang nagpapatakbo nun yung main engine eh. Ngayon, doon sa mga terminal naman, habang naghihintay yung bus ng kanyang schedule ng biyahe, merong mga panukala yung mga malalaking operator na 5 minutes before departure lang nila, papaandarin yung makina at aandar yung aircon para makatipid sa krudo. So, yun naman na ay mga pansamantalang solution lang para pabawasan ng konti yung impact ng fuel price increase. Pero ang pinakamaganda dyan ay siguro mapag-aralan ng LTFRB kung ano ang nararapat na fare increase na hindi naman masyadong masakit sa mga pananakay. Kung hindi, ang importante lang, pag-survive lang tayo pare-pareho dito sa crisis na ito. Oo nga, yun nga Sir Alex, hindi naman natin alam kung 1 buwan lang ba to, 2 buwan lang pa to.
may panukala nga po si Senator Tulfo na tagalin na muna yung excise tax sa fuel para mura itong maibebenta para sa ating mga kababayan. So I do not know if aantayin ba natin to na maaprubahan bago tayo mag-adjust ng prices, kasi baka pag nag-adjust tayo ng prices ng fare hike, tapos mag-a-adjust din pababa yung fuel price because of the elimination ng excise tax, baka mamaya itlog at manok tayo na urong sulong, pero Sir Alex, palagay nyo ba itong epekto na to para sa mga provincial bus operators ay anong tawag dito, kaya bang i-absorb ng mga kumpanya na to, at kung hindi, hindi naman siguro magsasara, magbabawas lang tayo or maaring mag-merge, kung hindi na talaga kayang i-maintain. Baga sa mga naririnig ko na rason ngayon ng mga diyan sa mga gera na nangyayari ngayon. Ang tawag namin diyan, existential threat yan eh. Totoo. Totoo po. Natulo na to. Kasi apektado talaga ang bus company. Hello, Sir Alex? Wala yata Sir Alex, Naputol ba? O baka humina lang yung signal ni Sir Alex. Pero anyway, palagay ko, nasabi naman ni Sir Alex yung dapat niya sabihin. Nagpapasalamat po tayo sa oras na ibinigay niya sa atin.